3, 2, 1. Welcome po muli sa ating pagtuturo ng pagtatabas. Tayo ngayon ay magtatabas ng isang uniform ng St. Louis Ann College. At isang pantalon ng ating tatabasin ngayon. May ternong pulo ito. Blouse kasi pambabae ito. At ang ating unahing gagawin ay ang pantalon. So dito tayo kagad. Isa tayo kagad. Para hindi tayo magpaligoy-ligoy sa ating gagawin dahil time is gold. Ginto ang panahon. So ngayon mga kapadyak ay meron tayong sukat na susundan na ang haba ay 34 at meron tayong punjo na 22.5 at ang ating baywang ay 24.5. Ang ating hips ay 33, ang ating hita ay 21, at ang tuhod ay 16, at ang laylayan ay 12. So yan ang ating sukat, at ang ating gagawin ngayon kagad ay magsisimula tayo kagad sa pagsusukat. So dito, buhat ito sa taas, sa may dulo ng pattern, ay magsusukat tayo ng 3.5 inches. Yan, ganyan, 3.5. So, 3.5. So, ganyan, 3.5. Tapos dito, 3.5 din. Tapos atin siyang guguhitan. Ang ating gagamitin para sa front ay kulay pula. So, kulay pula. So, ito. Kulay pula tayo. Yan. Pagkatapos nating magguhitan dyan, kukunin natin ang haba. Ang haba ay 1.5. Lagi tayong magbibigay ng sewing allowance. Ito kasi waistband dito eh. May waistband dito sa taas na 1.5. Dito tayo sa gitna sa 1.5. Magbibigay tayo ng 1.5 na allowance. So, buat yan sa 1.5, sukat tayo ng para sa crotch. Ang crotch ay 22.5. So dito natin hanapin sa likod ang 22.5. Ang 22.5 ay nasa 8 3/4. So dito tayo sukat sa 8 3/4. So 8 3/4. Ganon din dito sa kabila, 8 3/4. 8 3/4. So ngayon, diretso tayo sa baba. Buhat yan, diretso tayo sa baba, 8 3/4. Diretso tayo sa baba. 34. Yan, 34. Yan, 34. Dito tayo sa baba, 34. Yan. At ganoon din dito sa kabila, diretso tayo, 34. 8 3/4. Tapos diretso tayo, 34. Yan, 34. Tapos kukunan natin ng sentro ang tuhod. Buhat dito sa crotch, sa punjo, 25. So, yung 25 ay 12.5. Tataas tayo ng half inch para diyan natin kukunin yung pinakasentro, half inch. So, 11.5. So, 11.5. Katapos ngayon natin na siyang guguhitan para malinaw. Gamitan natin ang kulay pula. Yan, para kitang-kita. Pagkatapos pati dito sa guguhitan din natin dito. Para kitang-kita, guhitan din natin kulay pula. Yan. Pagkatapos pati dito sa laylayan, guhitan din natin ng kulay pula. Kasi ito yung medyo malinaw-linaw eh. Tapos dublihan natin sa baba. Ganyan natin para kita natin. Pagkatapos, kukunin natin yung sukat. Unang-una natin kuhanin na ay ang sukat. Ang gagamitin natin magsukat tayo dito ay ang hita 21. Hindi tayo gagamit ng hips
para dito. Yung gagamitin natin ay ang sukat ng hita. So, merong hita na 21. So, buhat dito sa gilid, susukat tayo ng mga 3 inches. So, yan, 3 inches. Pagkatapos ng 3 inches, saka tayo kukuha ng sukat sa hita na 21. So, hanapin natin ang 21 dito. Nandito yung 21. Yan. Tapos kuhaan natin ng sentro na 21 rin dito. Yan. Pagkatapos makuha natin ang sentro, i-square lang natin. Ganon lang natin. I-square lang natin siya para diyan natin siya guguhitan. Yan. Hanggang pababa. Hanggang sa may laylayan. Yan, hanggang sa may laylayan. Yan. Pagkatapos, guhitan na natin siya. Kukunin natin yung sukat ng tuhod. Tuhod ay 16. So, dito tayo magsisintro tayo ng, hanapin natin yung sintro ng 16. Yan. Tapos dito tayo guhit sa gilid at buhitin tayo sa kabilang 16 sa gilid. Pati dito sa baba, 12 ang ating laylayan. So, hanapin natin yung sintro dito ng 12. So, yan ang pinakasintro. Tapos, guhit tayo dito. Guhit din tayo dito ng isang 12. Tapos, sabay guhitan natin na kailangan sabay ang guhit ng front and back. Yan. Ang gamitin natin sa front ay pula. Ang sa likod ay back. Ang sa back ay kulay itim. Kulay itim. Para kitang-kita. Para hindi malabo sa inyong paningin pag kayo'y gustong gumaya. Kung gagayahin ninyo yung sukat na yan. Ito. Ito yung sa back. Ang kulay itim. O yan. At ang sa harap ay kulay pula. Yan. At takpan kasi medyo madaling anuhin ang matuyo pagka hindi natin matatakpan. So ngayon, kuhitan na naman natin ang front. Kurbadahan na naman natin. So ito na yon ang ating kurba. Kurbadahan natin para yan. Yan. Ganon din dito sa kabila. Kurbahan din natin. Yan. Tapos saka tayo magsukat ng baywang. Ang baywang natin ay ano tayo? Dito muna tayo. Dito muna ang crotch ang gagawin natin. Ang roller na hanap ko. Saan ko ba nalagay ang roller ko? Ito. So, muhat dito sa dulo nito, aatras lang tayo ng 1.5. Pagkatapos, guguhitan natin pataas na medyo patumba ng mga 25%, mga ganun. Yan. Mga 20% lang yan natumba. Pagkatapos natin magguhitan diyan, guguhit na naman tayo dito ng para sa opening ng zipper. 2 inches yan, 2 inches. Pagkatapos dito naman, guguhit na naman tayo dito ng 3/4 para sa zipper allowance system para pakain ng mga zipper. Pagkatapos, saka tayo guguhit ng para sa baywang talaga. So, ang baywang natin ay, ang sukat ng baywang natin ay 24.5. So, hanapin natin yung 24.5 sa kalahati. Dito, 24 is 12 and 1/4. Ito, 1/4. So, yan. Yan, 12 1/4 yan. Dito tayo guguhit sa kabilang dulo. Tapos, allowance tayo ng 1/2 inch para sa wing allowance. So, saka natin guguhitan. Diretso pababa. Yan. Yan ang ating guhit. At pagkatapos yan, dito na naman tayo sa back panel. Ang susukatan natin ang back panel na naman. Ito. Gamit na naman tayo ng itim na
pentel pin. Tingnan naman. Para ano tayo, kitang-kita. So, ang ating hips ay buhat ito, magsusuka tayo ng half inch allowance sewing, tapos kumbaga distansya tayo. Tapos ganun din dito sa kabila. Pagkatapos, hanapin natin dito ang 20, yung kalahati ng hips ay 33, ito ay, yan, 33. Ay 16 and a half, ano? 16 and a half. So, 16 and a half. So, yung 16 and a half, dito, 16 and a half, magbibigay pa tayo ng allowance. Kaya, unang guhit natin, o pangalawang guhit para sa allowance. Tapos dito, fix na itong guhit nito. Yan. So, sabay guhitan natin, dito, para matandaan natin, yung dito. Yan. Ginawin na natin pa. Pagkatapos dito naman, sukat na naman tayo sa taas. Nag-allowance tayo ng 3/4 para sa zipper. Pagkatapos dito sa kabila, half inch din ang ating allowance. So, ang ating dampot ay diyan. Distansya tayo sa buhat sa gilid. Kaya sewing allowance yan. At dito tayo lilipat sa taas, banda, mga 1 inch to 1.5 inches ang ano dyan, distansya. At kaya tapos, so, hanapin natin dito yung 24.5 para sa baywang. So, ito yung 24.5. So, 12, 24 yan, anihap pa. So, dito, pagkatapos dito yung sewing allowance, dito, tapos magbibigay tayo ng sewing allowance ulit. So, ang gagawin natin ay guhitan na natin. Yan. Tapos, ganun din dito sa kabila, kasi atin din siyang guhitan. Sinaguhitan na natin yan. So, dandahan tayo dito magguhit. Yan. Diretso pababa. Yan. Yan. Magguhitan na natin yan. Kukunin na naman natin ang sukat ng hita. So, bibigay tayo lagi ng allowance na half inch. Yan, distansya tayo dyan. So, ganun din dito, half inch din tayo ng distansya. Yan. So, tulak natin papunta roon, hanapin natin yung hita na 21. So, dito nakuha na natin ang 21. Yan ang 21. Tapos, ito yung sewing allowance na ito dito. Tapos, dito naman 21. Tapos, sewing allowance din doon. Pangalawang guhit natin. So, guhitan na natin para makita na natin yung forma. So, para magpantay ang front and back na panel, kailangan sukatan natin ito, parehasin natin. So, grading lang natin yan, ganyan. Yung haba niyan. Tapos, tulak natin doon. 11 and 5/8. So, tulak natin doon. 11 and 5/8. Tapos, ipantay natin. Pag ganyan. Tapos, ang dulo. At ito yung pababa din natin ng half inch para sa pakain ng ating tahi. Pagkatapos, lagyan natin ang guhit na. Kumpadahan na natin para makuha na natin yung eksaktong sukat. Yan, kurbada natin. Na. Pagkatapos i-grading na naman natin ang crotch na 22.5. So, lagi natin tanggalin itong waistband kasi hindi kasama yan siya sa pag-grading natin. Kasi pag sa kabuhan na yan eh. Kaya tanggalin natin yan para ang ating hanapin ang kabuuhan ng 22.5. So, allowance na natin yan 3 inches. Baga kasama na yan siya sa bilang. O, kaya magsimula tayo dito ngayon sa 3 inches. Lagi tayong huwag makalimot na lagyan natin ng allowance half inch. Pati dito sa gilid, didistansya din tayo ng half inch. Ganyan tayo magsusukat, ganyan tayo mag-grading. Distansya ng half inch diya sa gilid. Tapos dito tayo, hawakan natin itong hanggang dito sa may taas. Tapos dito naman, bibigyan naman tayo ulit ng allowance na half inch. Ang ganyan, o, ganyan. Ganyan. Yan, 22.5. Yan, yung 22.5 na yan, i-plusan pa natin ng half inch yan para sa sewing allowance. So, yan, kabuuan, nakuha na natin ang 22.5. So, guguhitan na natin ito para sa kabuuan. Yan.
Lagyan natin ng half inch sa allowance, itong sewing allowance sa front kasi hindi natin nalagyan yan. Ito lagyan natin ng sewing allowance. Tapos gugupitan natin. Yan na yun. At kung mayroong bulsa, igita na natin ito. Yan, allowance kaya ng half inch, ito allowance dito ng half inch, tapos hatiin natin. Yan, sa pagdating sa matapos ang hati dyan, guhit tayo ng kalahati. Pagkatapos, eskwelahan natin para sigurado natin yung eskwelado ang ating ginagawang dart. Dart, kumbaga, plates kung sa mga, ibang mananahi. Plates ang tawag nito. Pero dito sa mga garment, ang tawag kasi nito darts. Atin plates. Nanahi. Pagkatapos, buhat niyan, susukatan tayo ng 3 in 1/4 para sa ating bulsa. Yan, tapos nating guhitan ito. Pagkatapos, guhit tayo ng pangalawa uli na buhat dito sa unang guhit. Distansya lang tayo ng mga 1/8 para ito sa ating dart. Dito magbibigay tayo ng pakain na half inch kasi half inch ating binigay na allowance para sa dart. Ayan o, yan yung dart. So, atin itong guhitan. Dito tayo dito sa may taas na guhit, pangalawa. So, ganun din dito sa kabila. So, ganun ang guhit natin. So, kung may bulsa tayo, kung maliit lang ito kasi na baywang, 20 po. So, lagyan ko siya ng bulsa na 4.5. So, dito ako sa kalahati sa 2 in 1/4, 2 in 1/4 dito, 2 in 1/4 dito para eksaktong 4.5. So, guhitan natin ito dito. Maliit na guhit. Ganun din dito sa kabila, maliit na guhit. At dito sa taas, half inch ang lapad ng labi ng ating lips kung maglalagay tayo ng bulsa. Pero itong aking gagawin ngayon sa estudyante ito, sa education na estudyante, teacher, guro, walang bulsa ito sa likod kaya hindi ko siya lalagyan ng bulsa. Kaya ko lang nilagyan ng bulsa sa ating pattern para in case gusto mong maglagay ng bulsa, meron kang paggagayahan o susundan sa paglalagay ng bulsa. Ito yung pattern natin sa ating slacks na uniform pang estudyante. Tatabasin ko pa pala, nakalimutan ko tabas. Tabasin ko muna para maintindihan ninyo kung paano tabasin. So itong pagtabas mula dito, pa-stunting tayo ng konti, pataas tayo ng konti, lagpas tayo dito sa guhit para paglagay ng dart mamaya magpapantay na yan sila. So sa atin din palang pagtatabas, ito fix ito, wala pa itong allowance dito sa likod. Maglalagay ka pa mamaya pag nagtabas ka na, maglalagay ka dito ng magpa-plus ka dito ng mga 1.5 inches para dito ka magputol sa tila papunta rito. Targetin mo itong half inch na ating inallowance dito. Kumbaga dito ka magbibigay ng allowance kasi ito yung back natin wala nang diretso dito kasi itong guhit natin ito sa tahi lamang ito. So dito tayo magbibigay ng allowance pag ganun, pag ganyan tayo. Yan ang magbibigay ng allowance. Pag ganyan hagipin lang yan mamaya dito para dito yan dito. Parang dito pag ganito. Yan, parang pag ganyan yung allowance sa ating magbibigay ng allowance dito para sa likod. Tatabasin ko na para maunawaan na natin. Mababa kasi itong aking tabasan, medyo nakatuwad ako. At tabasan ko to sa pag nagtuturo ako. Pero sa tabasan ko sa tila talaga ay mataas. Pag lang ako, nag-video lang ako, dito lang ako nagtatabas. Kaya nakaupo ako. Ito sa baba, atin din itong lagyan ng allowance para sa lupi, pang ilalim talaga, ang tago na. Kumbaga, iban sa ganyan, may gaganyan pa para pagtahi tago yan. Ganyan.
Yan. Na ang ating tutorial. Okay, salamat sa nanonood.